Laging pasabog ang Friday morning pagkasamang MV Barkada. Mayat niyan. Ako po, August 22 na po ngayon, Friday. Ilang days na lang, maririnig na naman natin ang mga pakanta ni Jose Marichan. Pero wait muna tayo dahil ngayong umaga, meron na naman tayong importanteng pag-uusapan dito yan sa Usap Publiko. At ngayong umaga nga, kasama po natin ngayon si Atty. Elinita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor 3 ng COMELEC Regional. Kamusta, Attorney? Good morning, Miss Angel. Good morning po sa lahat ng nanonood ng Regional News Group Luzon. Kamusta po ang morning natin, Attorney? Oh, medyo okay naman. Patuloy pa rin po yung aming pagtatrabaho sa COMELEC. So, ang pinaghahandaan po ng COMELEC ngayon ay ang BARM elections naman this coming October. Kaya doon po sila ngayon sa Mindanao at merong ibang ma-assign po sa Mindanao to serve for their first BARM elections. Ayun po, nabanggit niyo na po itong BARM. Marami pa rin pong nagtatanong, Attorney. Ano na po ba ang update natin dito sa barangay at SK election? Ay opo, ito po sa barangay and SK elections. Siyempre po, alam nating lahat na merong law na naipas. So that's August 13, 2025. Etong law na to postpones barangay and SK elections to next year na naman, November 2026. In the meantime, meron din namang agad-agad na nag-file ng petition to have it declared na unconstitutional. Based po doon sa case na Makalintal versus COMELEC, June 27, 2023 na lumabas noon. Attorney, ito nga po nabanggit niyo po na last week lang po ay na-postpone po itong, naisabatas na po itong postponement po ng barangay at SK election na dapat gaganapin po this December 2025. Attorney, marami pa rin kasing nagtatanong, ano po ba yung reason behind this? Yung pong sa barangay and SK elections, yung pong kanilang term is to be fixed by law. So doon po sa Constitution, pag titignan po natin sa Article 10, Section 8 po yun, kung di ako nagkakamali. Nakalagay po doon, the term of local officials shall be 3 years. And yung kanilang they cannot have a term of 3 consecutive terms. But except barangay officials, whose term shall be fixed by law. Kaya talagang ganun na every time, pinifix ng Congress yung kanilang term. So allowed naman yan. Ngayon, punta tayo sa Local Government Code, Section 43. Ang nakalagay po doon, the term of barangay and SK officials shall be 3 years. And hindi pwedeng mag-serve more than 3 consecutive terms. So yung ginawang law ngayon, which is Republic Act 12232, is already an amendment of that law na Section 43 under the Local Government Code because 4 years na yung magiging term ng barangay officials. Pero attorney, I guess hindi ito po yung first time na napagpaliban muli itong barangay and SK election. Hindi ba parang attorney na lumalabas na parang parang ang tawag dito po, nawawala na po yung rights ng mga botante para bumoto kasi kapag may botohan, ipapaliban na naman, ganun attorney? Opo, yan po yung sinabi sa case ng Makalintal versus COMELEC 2023, June 27. So, tignan muna natin a little bit of history. So, nung 2002, it was held. Republic Act 9164, yung batas natin dyan. And then, nung 2005, na-postpone ulit yan. It was amended by Republic Act 9340. Then, nung 2007, 2010, held siya. So, okay siya, okay. Then, 2013, postponed to 2017. 2017, postponed to 2018. And then, 2018, sa wakas, it was held. And then, 2020, na-postpone ulit. Kaya, yung next na elections dapat is December 2025. Yan. Tapos, biglang lumabas yung Republic Act 11935. Ito na yung na-declare unconstitutional sa Makalintal versus COMELEC case. Kaya, nag-hold tayo ng elections natin October 31, 2023, kung maalala nyo. So, pag titingnan po natin, hindi siya regular yung interval. So, hindi mo alam kung kailan magkakaroon ulit ng election sa barangay and SK. At saka bukod po doon, syempre na yung dapat 3 years lang po, bigla na namang mababago po. Hindi ba parang naloloko na po dito yung mga gustong tumakbo po, attorney? Opo, kaya po may parameters na sinet dito po sa Makalintal versus COMELEC kung kailan pwedeng mag-postpone ng elections. So, yung number 1 na parameter is it must be regular intervals. Yung pong ating eleksyon, regular intervals and not unduly long. Ito po kasi binanggit natin kanina, di ba hindi natin alam kung kailan. So, baka ma-postpone ulit, abangan na naman natin, ganon. So, dapat daw hindi na ganon. It must be at regular intervals and not unduly long.
Second, it must be based on substantial and compelling reasons. Pagka sinabing substantial and compelling reasons, hindi daw approved na as a compelling and substantial reason yung ginawa last time sa Republic Act 11935 which was declared unconstitutional. Kasi una, ang sinabi, because of COVID, yung pandemic. Yes Oh, po. so ang pwede lang daw implement ng mga COVID measures ay yung mga incumbent barangay and SK officials. So itutuloy din daw nila yung kanilang long-term and short-term projects. And then para daw to prevent election fatigue. Ibig sabihin, para daw hindi synchronize yung elections, makakapagpahinga naman daw ang COMELEC sa pagtatrabaho. Parang gano'n, election fatigue. So, every time na lang mag-election tayo. Pero kasi, trabaho naman namin yun. So, kahit magpa-election ngayong December, kayang-kaya naman namin gawin yan. And then, third, hindi dapat daw po based on yung mga gusto lang ng Congress na mag-postpone ng elections. It has to be based on the authority of the people. Kasi, sa Constitution, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So dapat, since representative form of government tayo, ang ating mga congressmen ay representative ng tao. So, yung gusto sana ng tao or aspirations nila, yun ang isulong ng mga congressmen. Hindi yung gusto lang nila. So, popostpone lang natin kasi yun, merong clamor ng konting mga tao or a group of persons, mga ganun. Kailangan voters mismo. So, lastly, we must not be deprived of our right of suffrage. So, kung ganito katagal na hindi natin alam kung kailan, yung walang regular intervals, Yes po. we are deprived of our right of suffrage. Kaya yan po yung sinabi doon. And then, dapat po lahat ng postponements na yan must conform to the requirements of the Constitution. Ayun po. Ayun, attorney, paano pag na-declared na nga, hindi po, parang hindi po siya na-declare na unconstitutional and then talagang sa next year na po siya. Ibig sabihin po ba, attorney, magkakaroon tayo ng panibagong voters registration, tapos kailan na po ulit yung pag-file po ng COC, kailan po yung campaign period, tapos may mga, kailan ulit po yung yung day po ng botohan. Kung na-declare po na unconstitutional yung ating yung law na yan, postponing barangay and SK elections, ang lalabas po dyan, hindi na tayo matutuloy. Diba? Kung unconstitutional siya, matutuloy tayo. So, December 1 yung ating barangay and SK elections. Ang filing na certificates of candidacy is October 1 to 7. Pagkatapos, yung campaign period is November 20 to 29. And we have election day, December 1, 2025. The last day to file SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures, is December 31, 2025. Pero kung constitutional naman siya, so okay, mapopostpone po yan to first Monday of November 2026. Kaya paparegister na lang po kami ulit. Tapos preparasyon na po yan para sa next elections na sa 2026. Pero nasa December or November po ang botohan. Hindi, November November po. ang botohan sa next kung siya constitutional. Mm-mm. Tapos magpaparegister ulit po kami. So baka siguro November, December paparegister na po ulit kami. Tuloy-tuloy na naman po 'yan under continuing system of registration. So hindi po masasayang yung mga nagpa-register nung August 1 to August 10. Ay hindi naman po kasi na considered na 'yan once it is approved by the Election Registration Board. Ka na talaga, considered registered voter. And hindi mo na kailangan magrehistro ulit for the next elections unless nag 15 years ka to 18 or 15 to 30 pagka SK at Mm-mm. nag 18 years old ka kapag ka regular voter. Is there parang chance po, attorney, para na matuloy ngayon po yung election? Kung may chance naman po kasi agad-agad naman pong na-file yung petition to declare unconstitutional yung bagong batas na Republic Act 12232 postponing barangay and SK elections. So kung titingnan natin yung timeline, doon po sa October 10, 2022 na postpone yung barangay and SK elections na dapat noon pa at scheduled 2025 tapos sa December 2022, di ba pinospone yun, na file ang petition agad-agad din tapos after 7 months lumabas yung yung decision na unconstitutional. So bibilisan din naman yan or it will be considered with dispatch by the Supreme Court kasi tinitingnan naman kung yung timeline natin kung aabot ba o hindi. Paano, attorney, kunwari,
yung process po niya, bigla pong na-declare po na pwedeng ituloy yung botohan ngayon, mga ilang weeks na lang bago po yung talagang nakaset na original. Itutuloy pa rin natin. O, itutuloy pa rin natin yan. Basta kung ano yung lumabas na batas, mag-i-implement lang po ang COMELEC. Dahil we cannot make laws as a constitutional commission, but we can only implement laws. So, ibig sabihin, attorney, yung mga next na tatakbo next year, 4 na years na rin po ang kanilang term. Kung sakaling ma-approve po yan, 4 na years na yung kanilang term. Okay po. Opo. Kaya ano siya, magandang benefit naman sa kanila. At ma-implement nila yung kanilang projects na sinimulan na nila. Attorney, nasabi mo maganda. May mga disadvantage and advantage po ba kapag po na iprolong po natin yung term po ng mga bawat nakaupo po ngayon? Ang advantage naman, di ma-implement nila yung kanilang long-term projects nila, ma-implement nila, mas magiging efficient sila. Pero ang disadvantage naman dyan, baka hindi niya ma-meet ang parameters na nakalagay sa Makalintal versus COMELEC at madedeprive naman yung mga tao sa kanilang right of suffrage. Last question, attorney. Ano naman po yung mga reminders natin sa mga publiko? Kasi marami pa rin po ngayon yung nangangamba, nalilito kung talagang matutuloy pa nga ba o hindi na po. Ang advice lang po namin, syempre, kung hindi matutuloy yan, magpapatuloy ang ating registration. So, within this year, baka magpa-register kami ulit under continuing system of registration. Pero kapag ka natuloy, huwag ding mag-alala kasi handa naman ang COMELEC at tuloy-tuloy pa rin po kami sa paghahanda habang hindi pa na-declare na unconstitutional or wala pa tayong law or na-declare na constitutional yan, tuloy-tuloy pa rin yung paghahanda namin. Maraming salamat, attorney. Attorney, baka may gusto ka namang idagdag pa na information regarding dito sa ating pinag-uusapan? Ay, opo, baka type nyong mag-avail po sa aking libro. So, ang title po ng aking book ay Insider's Notes on Election Laws. Ito po ay available sa Jet Bookstore. Kapag ka hindi, message nyo ako sa 0917-507-2439 or pwede naman po sa aking website, attorneyejtabangin.com. Ano naman ang laman yan? Of course, ang laman yan sa unang edition is the fundamentals of yung pong election laws. Yung basic lang siya kung ano ang election, paano magpa-register, kung OFW ka, how can you transfer or register anew. And then, meron pa yung mga disqualifications. Kapag second edition, puro concentration na po yan ng disqualification cases. So, kung may kapitbahay kayo na nakikita nyo hindi naman residente to or matagal siyang nawala and then magtatakbo siya ulit or balak niyang tumakbo pero hindi pala registered, mga ganyan po. Merong mga instances po dyan to guide you kung ano yung ifa-file nyong kaso laban sa kalaban nyo. Or, are you qualified? So, malalaman mo din dyan. Very simple lang yan and not more than 2 hours pag tinuloy-tuloy mong basahin. It is based on Supreme Court decisions. Ayan po, maraming salamat, Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor 3 ng COMELEC Regional. Attorney, baka naman may gusto kang batiin or i-shout out? Batiin ko po si Miss Vanessa kasi namimiss ko na siya. Pati si Jose Inventor. Miss na miss ko kayo. Sana magkita-kita tayo ulit dito sa studio. At good morning po sa lahat ng mga taga-COMELEC. Next week po, for sure, talagang yung pagka-miss nyo po kay Ma'am Vanessa, makikita nyo na po siya. Naku mga ka-MB, sa pagbabalik naman ng Morning Balitaktakan, mga balita naman ang inyong aabangan. At hindi lang yan, dahil may 3 tayong makikilalang naggagandahang mga babae dito sa lungsod. Ang lahat ng yan, dito sa Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus.
offers home, outdoor, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok sa aking kinatatayuan. ng COMELEC ang bilangan pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay ang dating tennis court ng Baguio Athletic Bowl. Ng ininyo na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. ng matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. August 22, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Naranasan kahapon August 20 ang pag-uulan ng yelo sa Baguio City. Ang ilang residente hindi mapigilang namangha pero kasabay rin ito ang kanilang pangamba na masira ang kanilang mga ari-arian. Magbabalita Vanessa Bugtok. Pasado alas 3 ng hapon kahapon August 20, bumuhos ang malakas na ulan sa Baguio City. Pero maliban sa tubig ulan, sinamahan pa ito ng yelo. Isa sa mga nakasaksi rito si Isabel. Anya nagbabantay daw siya ng tindahan ng marinig ang kakaibang tunog sa kanilang bubong. Nung una po, andun ako sa banyo na naglalaba. Tapos sabi ng anak ko, ba't ang ingay daw yung ulan? Parang malakas. Tapos sabi ko, ba't ganyan talaga na parang may bato na gano'n. Tapos nung lumabas na ako, meron na talaga na pumapatak na dun. Andun na meron yung mga yelo dyan. Anya tumagal raw ito ng halos 10 minuto. Bagamat namangha siya rito, nangamba rin ito para sa posibleng maging epekto ng hailstorm. Lalo na yung mga doon yung dyan sa may plants dyan. Parang yung mga yung mga leaves ng ganyan. Siguro yung mga masira yung mga tanim nila dyan. Pero kahapon naman hindi naman gano'n kalalaki. Parang maliliit lang na round gano'n yung nakita ko. Ayon sa Pag-asa, dulot daw ng thunderstorm ang pangyayaring ito. Ang pag-ulan ng yelo o tinatawag na hail ay isang bihira pero hindi imposibleng mangyari. Ayon sa Pag-asa, ang hail ay yelo na bumabagsak galing sa isang severe thunderstorm na dulot ng pag-ihip ng easterlies. Nabubuo ang hail kapag masyadong mainit ang isang lugar na nagdudulot ng pagtaas ng mga water vapor na maaaring lumagpas sa tinatawag na freezing level kung saan ang mga water vapor ay lumalamig at nagiging yelo. Ito ay bumabagsak sa lupa bilang isang hail at ang bilis ng pagbagsak nito ay maaaring umabot sa 100 kilometers per hour. Alam niyo naman na ang thunderstorm ay yung mga hazard na binibigay yung heavy rains and sometimes hail. So yun po. Kaya nagkaroon po tayo ng mga hail na experience kahapon. Ang forecast na natin because of the easterlies and magkaka-create po kasi ito ng mga cumulonimbus clouds at doon nanggagaling mga localized thunderstorm natin. So ito kalat-kalat, hindi naman ibig sabihin na kung saan natin naranasan kahapon doon din ulit. Minsan kalat-kalat kasi yan hindi po totally na doon lagi.
Sa ngayon, localized thunderstorms ang inaasang magpapaulan sa Cordillera at iba pang bahagi ng Northern Luzon. Samantala, binabantayan ngayon ng Pag-asa ang isang low-pressure area na siyang nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi ng bansa. Vanessa Bugtong, RNG News. Hanggang Agosto na lang ang operasyon ng e-bingo sa Maharlika Livelihood Complex. Narito ang report. Matapos maghain ng resolusyon ng SK Federation President ng Baguio para kansilahin ang kontrata ng operasyon ng e-bingo sa basement ng Maharlika Livelihood Complex noong August 18, desidido na ang ilang miyembro ng konseho na ipatigil ang operasyon ng e-bingo sa lugar. We are firm with our belief that it is not aligned with the character city and it does not go with the values of the city of Baguio. Medyo komplikado ang estado ngayon ng Maharlika. One is since it was declared as status quo, ayan, so isa rin yan na dinidefine natin ngayon sa City Council at kapapasok lang ng ating interim board at pinag-aaralan pa ang mga problema dito sa ating Maharlika. Nauna nang inihayag ni Councilor John Ray Mananang na mayroon itong negatibong epekto sa lipunan. According to information, 24 hours nga daw po yung operation nila. And marami pong pumupunta. Ang nakakabahala dito ay hindi naman mga turista o mga foreigners ang pumupunta, bagos mga residente ng Baguio. Pero may resolusyon man daw o wala, nakatakda na rin daw magtapos ang kontrata nito ayon kay Arthur Aladiw na General Manager ng Maharlika Livelihood Complex. Actually, the RCC is wrapping up their operation because they actually existed during the time of the past administration. So nung nakuha ng City of Baguio ito, there was an agreement, and that's the reason on why the contract of RCC was given only until August for them to wrap up. So ganun yung point dito. Dagdag pa niya, 4 na taon nang nag-ooperate ang nasabing bingguhan bago pa man maipasakamay ito sa pamahalang lungsod ng Baguio. Hindi sila marirelocate. Kasi that was the decision even earlier. But for the sake of understanding yung process of wrapping up of a certain institution, that was considered by the city. That's why the last one is up to August yung business permit nila. Desidido rin ang pamahalang lungsod na tanggalin na rin ang iba pang legal na pasugalan sa lungsod. We have to bump some legal issues with regards sa pagpapatanggal ng ating mga e-bingo sites. But if we start right now at our own facility, then I think it is also possible that we do this even in private malls and structures. Muli namang ipinaalala ng isang religious leader mula sa lungsod ang masamang epekto ng pagsusugal. Go back to the Word of God. Go back to the Word of God instead of covetousness. Learn to give. 2 Corinthians chapter 9 verse 7, punanay diyang God loves a cheerful giver. The key iti pang-overcome kadagitada nga panagsugal ket amo tayo magsakripisyo, amo tayo mamangted. Sinubukan muli ng news team na kunan ng panig ang pamunuan ng e-bingo pero tumanggi muli silang magbigay ng anumang pahayag. Angel Arquero, RNG News. Karagdagang 20 PWDs amputees sa Pangasinan ang nakatanggap ng libreng prosthesis mula sa Pamahalang Panlalawigan at Kapampangan Development Foundation Incorporated. May kwento si Val Desmaya. Dahil sa sakit na diabetes, kinailangang putulin ang paa ni Tatay Reynaldo. Ito ang pasakit na araw-araw niyang dala. Pero matapos ang 3 taong paghihintay, si Tatay Reynaldo makakalakad na muli dahil sa programa ng Pamahalaang Panlalawigan na magbibigay ng libreng prosthesis at prosthesis assessment.
Medyo excited dahil ang tagal na nawala. Medyo exercise muna saka kung medyo makahanap ng may ekstrang trabaho na kaya o tulong sa bahay, yun ang number one, yung pagtulong sa bahay. Pinangunahan ito ni Governor Ramon V. Gico III, katuwang ang Kapampangan Development Foundation Incorporated, Provincial Social Welfare and Development Office at Persons with Disability Affairs Office ng Pangasinan. At ngayong buwan, 20 PWD amputees pa sa iba't ibang bayan ang nabigyan ng pag-asang muling makalakad. Nagsagawa rin ng orientation ang mga eksperto sa paggamit ng mga prosthesis upang magamit ng maayos ng mga benepisyaryo ang bagong kagamitang ito. Pusa talang may tulong na dumating. Salamat na lang ako kay Gub talaga na mayroon siyang ganun na ubak yung aksyon. Sa kabuuan, umabot na sa 67 na PWD mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito sa buong lalawigan ang nabigyan ng prosthesis. Humigit kumulang na 3.3 milyong piso ang halagang nailaan para sa programang ito. Nangako naman ng pamahalaang panlalawigan na magpapatuloy pa ang ganitong mga programa para maabot at makapagbigay ng tulong sa mas maraming PWD amputees sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan. Valerie Dismaya, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa atin lahat. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme.
Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan, ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay ang dating tennis court ng Baguio Athletic Coach. ng El Nino na nararanasan Sasakyan dito sa bangin. ng matumba ang poste Ang posibleng pagbuho ng bundok. mula sa News Center ng Orange Luzon. Ito ang Luzon Headlines. At nagbabalik ang morning balitaktakan kung kanina mga ka-MB ay napag-usapan natin ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines. Ngayon naman, ibang balita naman, magandang balita ang hatid namin sa inyo dito sa ating Big Bigat. Ayun na nga mga ka-MB, nako isang magandang advokasya ang ating mapapakinggan at mapag-uusapan ngayong araw ng Vernice. Vernice, Friday! Yes, Vernice Agosto 22. At kasama nga natin ngayon si Ma'am Gian Hanyola. Oo, ang president ng ORNAPCAR. Good morning po, ma'am. Yes, good morning Miss Bea, good morning Miss Angel. Magandang umaga sa ating lahat. Yes, siya din ang head nurse ng BJHMC Operating Room Department. Bongga! Siyempre kasama din natin si Ma'am Roslyn Reyes, ang Med Technologies 4 at Section Manager ng Blood Donor Center ng BGHMC. Good morning, ma'am. Isang malamig na umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapanood ng Regional News Group. Good morning po sa atin. And of course, we also have Miss Isabel Villanueva Barter, ang Dugong Bayani partner. Good morning, ma'am. How are you? Good morning. Thank you so much for inviting us to be here. Yes, it's our pleasure. Pleasure. Yes, at eto nga nabanggit natin ang Dugong Bayani. Oo, ma'am, ano po itong Dugong Bayani at paano po ito nag-umpisa? Ayan. So, ang Dugong Bayani Project, this is a bloodletting project that we have. We started this way back this July lang po. Nagsimula siya. And partnering with the team of Miss Isabel. Ayan. At, pero ang ORNAP po kasi ay sumasalamin sa Perioperative Nurses, Registered Nurses Association of the Philippines. So, advocacy po talaga namin for the past few years. We started 2013 po as ORNAP Baguio Benguet chapter pa lang. But since November, we translated to CAR para mas inclusive siya sa buong rehiyon natin. Ngayon, ito pong mga blood donation drive na ito ay directly affecting us under our surgery. So, that's when it started. So, way back July, doon po kami nag-start ng blood donation kasi tumataas na talaga ang decrease. So, that's in partnership with Ma'am Isabel also. Pero ano po yung nag-push ng ORNAP para gawin itong mga donation drive? Yung kakulangan lang po ba ng blood? Yes po, kasi ang laki ng impact
ang laki ng impact ng kakulangan ng dugo surgically for emergency cases and especially for our patients po talaga. So ang laki-laki nun. So we have surgeries po na hindi na sa schedule agaran ang pasyente dahil sa kakulangan ng mga supply ng dugo. So we wanted to answer, I mean, it's part of our advocacy, it's part of our heart to really push for that and to answer to the call. Opo, ma'am, nabanggit mo kanina man talagang kulang po ang dugo. Kaya po tayo nag-push ng magkaroon tayo ng mga blood donation drive. Gaano po ba kaseryoso na dito sa Cordillera, specifically po, syempre dito sa BGH MCS, talagang kahit ibang region po, ibang probinsya, pumupunta po dito. Gaano po kaseryoso na kulang po tayo ng dugo? Yes po. Sa atin po, it's a very serious concern. Kasi like we've said, every 3 minutes po, somebody else needs blood. And blood is not something that is manufactured. Hindi po ito pwedeng mabili or magawa sa factories. It can only be given by kind donors para po ma-suffice yung ating need for blood. Plus, this is why we're doing this advocacy kasi yung need po nga po for blood is mataas, lalo na po sa BGH because BGH is the biggest blood transfusing facility in the Cordillera. And basically po, what we do is we do conduct advocacies in the community so we can do mobile blood drives para po ma-suffice yung need natin for blood. Grabe din pala, no? Yung shortage talaga ng dugo. Kailangan agad. Oo, kaya nga ako din nauubusan na rin. Pero, Why? ewan ko din. Puyat. Puyat? Oo. Mama, maganda nga itong advokasiyang ito. And Ma'am Isabel, what pushed you din po to be partners with ORNAP po regarding dito sa mga blood donation drives? Right. So we're the team behind Venus Parkview Hotel, Olive Town Center and Hotel, and the V Dormitories. And so my grandparents are the ones who actually founded this hotel, Venus Parkview Hotel, 48 years ago. And we view ourselves as being a member of the community. And as a member of the community, we understand how important it is that we have a sufficient blood supply. As they're saying, it doesn't last very long, and it's something that all of us need access to, no matter what part of society you're in. At some point, you may be in dire need of blood. We have had our own employees who have needed, and so we believe that as a partner in the community, this is something that we can host, we can help facilitate, and hopefully get as many people as possible to show up. Di ba, partners? Partners. Yun nga yung sabi nila, di ba? Kapag may nag-MC, ano na, partner? Sabi nila, may pangalan naman. Oo nga po. Ma'am, ano po yung ina-expect natin this coming blood donation drive na Dugong Bayan? So from the logistics side, where the donation will be hosted on Monday, the 25th, which is our Heroes Day. So if you arrive starting at 9 o'clock, people can walk in and begin donating. Those who choose to donate, there will be an information seminar. The program starts at 9:30. So for those, if it's your first time, you have the opportunity to get some education. There will be also some information about HIV screening and the other things that are required in order to donate blood. Then for those who choose to donate, we will be giving away some giveaways, some free t-shirts, snacks, etc. So there's lots of education and community involvement and other perks that I think Ms. Gian can share. Yes, I think what is very important for that day, ang pa-English. Sorry. Yes. Siguro ang pinaka-importante then on that day that they can expect is that they come in there as volunteers. Okay, but this is their chance to be a hero for that day. Na hindi lang tayo makikiselebrate ng National Heroes Day, but we actually walk out of the area as heroes ourselves. So, ang ina-expect din nila doon, marami kaming activities na inihanda para sa kanila. Tulad nga na ng bagget ni Ma'am Roslyn, no? Itong blood products kasi is something that we really cannot buy. But we can ask from voluntarily from different people. Who can donate po ba? Sino po pwedeng mag-donate dito? And ano po yung mga bawal? So for the donor eligibility po, ang mga donors should be 18 to 60 years old. They should have a weight of at least 50 kilograms. During the time of donation, they must have normal vital signs. And they should be generally of good health, meaning po wala silang mga sakit, wala silang mga debilitating diseases like cancer, sakit sa puso, sakit sa brain, sakit sa lungs. Dapat wala po sila nun.
For deferrals po, we have yung mga nakapagpatattoo, dapat at least may 1 year bago makapag-donate. Those who have undergone surgeries and ear piercing, tooth extractions. Pwede po sa tooth extraction 3 days after, pwedeng 1 month after if with antibiotics, and 1 year after if with surgery po. And then, yung mga preparations po, before blood donation, they should not have taken any alcohol 24 hours prior. They must be well hydrated. They have slept at least 8 hours prior to donation and must have eaten their meals 3 hours before donation. Para iwas hilo. Yes po, ma'am. Kasi yung nangyari sa'yo nung nag-donate Hindi, ka. kasi that's my first time. Ah, Oo. kaya ka nahilo. Kaya ako nahilo. Kumain naman and everything. Naka-normal, healthy. Oo. However, naku po, biglang umikot yung mundo ko. Pero thank God, nakapag-donate ako. Yes. Nakapag-help ako ng 3 tao. Oo, ang ganda nga nun, no? Kasi during the National Heroes Day pa talaga gaganapin. Ma'am, may pa-registration po ba ito? Yes po. Meron kaming pre-registration. Naka-Google form siya. You can check out our Facebook page under Ornap Cordillera. Nandun po, hanapin nyo lang yung Dugong Bayani. At syempre, sinusuportahan din siya ng iba't ibang ahensya natin dito sa Baguio City. So, may form doon. They can sign up para makapag-prepare po kami para sa kanila. Ma'am, para po sa inyo, paano po natin ina-assure yung safety din ng mga taong magdo-donate ng blood? Bago po sila makapag-donate, meron po tayong pre-donation counseling. Magbibigay po tayo ng lecture sa mga potential blood donors natin kung ano yung mga ine-expect nila sa blood donation. Plus, they also go, since it's voluntary, we get also their consent. Plus, they also undergo medical assessment by their doctors. And during blood donation po, our doctors and our team of medical technologists and nurses will be there throughout the process to make sure po na safe po ang procedure na blood donation para sa kanila po. Opo. Yung ito po ba, dito po sa day na to, blood donation drive lang po bang mangyari? May mga iba pa pong mga medical assistant na ma-expect po ng mga Actually, nabanggit kanina ni Ma'am Isabel, free HIV screening. Bakit po natin naisipan na idagdag ang HIV screening? Well, so HIV screening is part of the blood donation process, but in addition, this is another aspect of our advocacy. One of the challenges we face is a rising number of HIV infections, and this is something that any person should be screened for if they might have certain risk factors. This is a chance to decrease the stigma, be brave, take advantage of this opportunity to get screened because it is free, and it is one of the best acts of heroism to protect your community, to protect the people that you love. So we hope that people will take advantage of this opportunity. At saka ito rin ay isang sagot sa malawakang pagtetesting under our DOH, our local government. So isa ito sa mga advocacy ng DOH. So we're also partnering with them since pare-pareho nga kaming nasa medical field as peri-operative nurses. This is something also that we are highly exposed to. Kaya isa ito sa mga gusto namin. Kasi usually if you're scheduled for surgery, hindi naman agaran agad na kailangan may HIV testing. Yes. So isa ito sa pangmalawakang advocacy para sa ating region for a wider testing rate for everyone. Lalo na dumataas na nga rin po ang kaso ng HIV, hindi lamang dito sa Cordillera, pero lalo na sa ibang lugar din. Kaya maganda na meron ito. Totoo yan. Oo, punta ka din. Oh, na-try ko na po actually. Opo, pero pupunta pa rin po ako dyan. At hindi lang po. Na-try ko na rin, pero Real. Pero may benefits po ba ang pagbibigay po, pagdo-donate ng dugo? Kasi marami pong mga haka-haka noon na kapag may nagbigay ka daw, baka mamaya yung sayo daw ang maubos. Maraming haka-haka po. So sa totoo lang po actually, wala po talaga tayong benefit sa physiologically, sa katawan ng donor, wala pong benefit ang pag-donate ng dugo. More of as a social fulfillment para sa donor na nakatulong po tayo at naka-help tayo na maka-extend ng lives ng ating mga patients. So basically yun lang po ang benefit niya. So hindi Actually, tama na physiologically. napapalitan? Kasi Oo, normal naman po nagre-produce. actually na nagre-reproduce ang katawan natin ng dugo. ng red blood cells. So basically wala po talaga. Ay, sabi rin po nung iba, Oo. mababawasan daw ng ilang calories ka daw. Kaya nagbigay ako noon ng isang timba. Sabi, charing- oo nga, no, wala talaga physiological effect. Wala po. Hindi ko na
napansin. Pansin, ako rin. Ay, nako naman. Ma'am, itong dugong bayani, meron po tayong tinatawag na dugong bayani badge. Ano po ito, ma'am? Yung Dugong Bayani Badge, ibibigay namin to to all of our participants, sa lahat po ng mga magdo-donate ng blood. Siyempre, parang bragging rights nila na at one point in their life, they were able to be a hero. Kasi, ang blood donation po, baka nagtataka yung iba kung baka matagal to. Hindi. It only lasts for 10 to 15 minutes of your time. Pero yung 10 to 15 minutes na yon, buhay ang kapalit nun. Possibly 10 to 15 minutes ng buhay mo, second chance para sa iba. At buhay na pang matagalan, taon ang idudulot ng 10 to 15 minutes mo. Wow. So, pag nakikita nila nandun ka, tapos more than 15. Siguro 1 hour, di mas madami na naman. Pero may gusto po kong malaman, yung isang 400cc, tama po ba? Ilang tao na po ang pwedeng matulungan na yun? Yung isang bag po, 450cc, makakatulong na po siya sa 3 tao. Meron po kasi yung 450cc ng blood, sineseparate po kasi namin yun into components. So, yung whole blood, pwede siyang gawing packed red blood cells, and then we have fresh frozen plasma, and then we have platelet concentrates. Yung pong packed red blood cells, usually po ginagamit yon sa mga anemia, yung mga mabababa ang hemoglobin, yung sa plasma po para sa mga may bleeding disorders. Naman, yung platelet naman po is usually ginagamit siya sa mga dengue patients. Opo. Kasi karamihan, mga dengue din ang nangangailangan ng overload. Oo, kailangan namin yan dati. Oo. Well, thank God, ngayon bumaba ang kaso ng dengue dito. Yes, at saka buhay pa ako. That's the important thing. Oo. Ma'am, aside po dito nga sa mga matututunan din natin, dito sa blood donation drive, meron din tayong pledge wall. Meron na kayong ibibigay na badge para ipagmayabang ng mga nagbigay ng dugo. Kasi kaya ko ito. Bayani kayo. Ikaw hindi. May pledge wall pa. How does this work? So after you give blood, we'll have a big wall that you can leave your mark. So it's an opportunity for you to literally make a mark on this wall showing that you've participated, and then leave any messages of inspiration or empowerment, whether it's a message for yourself or for the community. So it really is joining with everyone to make this possible. Yeah. There are a lot of activities na mangyayari pala ditong sa donation drive natin. Kasi hindi lamang yung pagdodonate ng dugo, hindi lang yung pagkakaroon ng mga badges, matututunan, meron pang pledge wall, pero may mga booth for Cordillera products. Bakit po ito bakit po ito na i-incorporate? Wow. Yeah. Well, Dugong Bayani, blood sustains life, and a healthy community with livelihood is, it answers to a greater community kasi when we provide that. So, being Ornap Cordillera, collective ang view natin dyan. Kapag ang mga mamamayan natin may ample na hanap buhay, kaya namin tinutulungan din ang mga small and medium enterprises to have their products displayed there para naman makita. And this is in collaboration with our DTI. Mga MSMEs. Yes po. So tinutulungan din natin sila kasi syempre kung healthy ang publiko natin, nursing and everything is anchored in public service. That is our advocacy. So kung maganda ang takbo ng ating komunidad, we are showcasing also our culture, then it leads to a better community as a whole. Ay, bongga. Diba? Tapos pagkatapos mo, bili ka sa mga MSMEs. Kasi sabi nga nila, tangkilikin ang sariling atin, di ba? Oo. Pero dapat yung hindi ka nahilo-hilo dun, ha? Baka mamaya hilo-hilo ka Hindi pa. kasi nandun naman yung mga medical practitioners natin. Kompleto sila doon para Kompletos makapagtulong. talaga sila doon. Sa mga nais pa po maging partners po, like say for example, mga companies or schools na gusto makipag-partner in the future sa mga donation drive po ng Ornap, paano po nila ito gagawin? Well, bukas po ang aming mga pintuan, pati po ang aming mga bintana.
sa... Ay, mahirap yun. Oo, baka mamaya may mga... Oo. Antaas po ng Ayun. bintana. So, ayun nga po, Miss Angel, Miss Bea, no, bukas po ang aming pintuan sa lahat po ng gustong makipartner sa amin. So, hindi ito exclusive lang. So, open ito for all. They can just contact our Facebook page, yun ang aming main platform, or NAP Cordillera po, para makipag-partner. So, kamakailan, natapos na po namin yung Bangon Cordillera. Ayan, na isang bayanihan dahil nga doon sa mga nabagyo kamakailan, and then we also have this blood drive. So tuloy-tuloy po talaga yung pagtulong namin. And being a non-government organization, isa po talaga sa nagiging problema namin yan, yung mga tutulong sa amin. Mga sponsors. Yes, totoo po yan. Yeah. Napakahirap, as much as you want to help and extend help, napakahirap po talagang i-produce minsan yung mga ganong bagay. So we're really looking forward dun sa maaring makatulong sa amin. We're very open to that. Magsabi lang po sila kung naman po effort. Ayan, yung mga additional staff, additional volunteers. Ayan, very open din po kami sa kanila. Kasi lahat po kami dito sa organization ay mga nurses, medically inclined. So maaari din po kaming mag-train. Ayan, ang mga Maganda yun. Oo, di ba? Oo, ako hindi ko na kasi kailangan ng training ng Kasi? pagkuha ng dugo. Kasi? Gabi-gabi ko yung ginagawa. Aswa. Tapos sa leeg. Dalawa, no? Fangs. Actually, 3. Mas mababaw yung pangatlong ngipin. Oo, nagkamali kasi ako ng dentist. Dentist, oo. Yeah. Ma'am, meron po ba kayong physical office? Sa ngayon po ay wala, pero ang ORNA po kasi ay binubuo ng iba't ibang hospital in the Cordillera. So it's not just PGH, MC, we have SLU, and we also have CHDG sa Benguet, ang Benguet Hospital, Pines City Doctors Hospital. So lahat po ng mga hospital dito sorry sa mga hindi ko nabanggit. Pero yeah, all of the hospitals, and we go as far as Conor District Hospital in Apayao. Kaya po nag-extend kami from Baguio Benguet chapter to CAR. So we also have Luisora, Paracelis, lahat po yan activated. Sa pati Paris pala. Paracelis! Ay, Paracelis Apayo po, tama po. Ayan Hello, po. Pero nakakaganda dito sa Baguio City kasi nung nagbigay po ako ng dugo, nag-donate po ako, ang dami rin pong nag-donate rin po kahit po sila ay nahihirapan maglakad, nag-donate pa rin po sila. Ano naman po yung message natin sa mga hesitant po? Siyempre, marami pa rin po yung takot. Takot. Oo, kasi may walang tinatago. experience. Walang tinatago. Kasi They may can bawal join gawin. me. They can join They will me. join me. Baka malaman. This will be my first time as well. So you can come and be newbies with me and we'll hold hands. Yes, why not, right? Let's all hold hands together. And then we raise it, and then we say, Laban, Pilipinas. Nakibaka? Dugong bayani. Alam mo kung bakit dugong bayani tayo? Dahil tayo ay mga alipores dati ni Amaya. Ano pong mensahe natin para po ma-engganyo naman sila? Para sa mga hesitant po mag-donate, wag po kayong mag-atubiling pumunta po sa mga blood donation centers or kagaya nga po sa activity na ito. Kasi as we've said nga po, i-assess naman po kayo ng mga doctors natin. And we will ensure that the blood donation process is a safe process for you. Pag mag-umpisa pa lang sa pagdating nyo hanggang sa pag-uwi nyo, i-assure po natin na safe po yung donation nyo. Plus, aside from the fact nga po na yun nga, makakatulong kayo sa mga pasyente natin na nangangailangan ng dugo. Kailangan po talaga natin ng dugo ngayon, lalo na po in anticipation of yung ating mga emergency cases. Every day po meron tayong mga motor vehicular accidents. We anticipate din po during mass casualty incidents, like for example, may mga flooding, like earthquakes. So, kailangan i-prepare po natin yung ating blood bank, yung ating blood supply for yung mga unpredictable na mga situations na ganito. So, kung regular po sana nakakapag-donate ang mga constituents natin, so hindi po tayo mamamroblema sa blood na ibibigay natin during emergency procedures. Isipin mo na lang, kung ikaw nag-donate ka kahit 450cc pa lang yung 3 na ang nasa gip mo.
Di ba? Diba? What more pa pag ilan? 10 or more than 10? Paano pag doon sa isang blood donation drive, hindi lang once ka nagbigay ng dugo? Sige, Oo, turukan 3 niyo times ako sa buong araw sa August Turukan niyo 25. ako dito, gumaganon ka. O dito naman po sa kabila. Baka kailangan nyo ng left side side. blood ko. Tapos sa right Right side side blood. blood. O baka lower thirds. Di ba? Mama, baka nais na po natin silang imbitahan para po dito sa Dugong Bayani! Go po, ma'am. Yes, we would like to invite you all. So Monday, the 25th, 9 a.m., we will see you there. Our target is 50 people to donate. So, and Jen has promised that we won't turn anyone away. So if you show up, please be there. We want to hit our goal of 50 donors. We look forward to seeing you there. What else? Facebook page. Yes, we would also ask everyone who is listening, who is watching right now to follow the Facebook page of Ornap Cordillera dahil dun po namin pinopost lahat ng activities na pwede nyong salihan. And of course, to our future blood donors on the 25th, ang masasabi ko lang is for you to stand with us. I mean that yung konting, di ba, National Heroes Day noon, no? So, sa makabagong panahon, ako naniniwala na ang isang hero ay hindi na nangangailangan lang ng medalya. You don't need a sword. You don't even need a stage to be a hero. You just have to be there, be present, be courageous, commit, and have the willingness to give talaga to everyone. Yun po. Hindi mo kailangan ng superpower. Hindi nakita. mo kailangan ng armor para matawag na ay bayani ako. Hindi mo kailangan ng papel at ballpen ngayon at magsulat ng no limitang here ulit para lang lumaya ulit tayo at matawag kang bayani. Bayani or Oo, mabaril hindi mo sa likod. kailangang magtahi ng watawat Tawat. ng Pilipinas para sabing naging parte ka sa revolusyon dahil wala na pong revolusyon ngayon. kaya po- Bago na po ang ating panahon at kayo ang makabagong mga bayani. Bongga, parang iba yun. Oo nga. Kaya naman, You have kailangan namin ng dugo nyo. Grabe naman yung dedication Diba? mo. Oo. Hindi, kasi ganun naman talaga. Oo, mga makabagong bayani. Tama. Kasi syempre, yung 15 minutes or 10 minutes na istorya mo, na sakripisyo mo, could be a life story for Yes. someone else. Oh, mo na lang ang yun, ganda ni- Dugo mo, kwento ng Kwento ng iba. iba. Kamusta ka? Diba? Ikaw yung nagbigay, hindi ka na dyaryo. Hindi. Pero binigyan mo na dyaryo. Oo, hindi. Pero nandun pa rin sa puso mo na nakatulong ka. At Yun ang hindi mo naman importante. kailangang ipangalandakan yan. Kailangan i-broadcast, Oo, na tumulong ka. Pero for cloud chasing, why not? Yeah. For sure ako, video-video, ganyan. Malay mo, pagkakitaan mo pa yun. Content creation. Diba? Ayan, maraming salamat po. Baka may mga nais po kayong batiin. Shout out. I would just like to add lang po, no, aside from the Ornap activity on Monday, the Baguio General Hospital Blood Bank is open daily from 7 a.m. to 10 p.m. po. Kung gusto po yung mga ibang makakapag-donate din po doon, aside from sa Ornap, pwede rin po kayong pumunta doon. You can also check our BGHMC Facebook page for more details po on blood donation. So, thank you po and good morning. Hello na po tayo sa BGHMC. Hello po sa mga kasama natin si John sa BGH, yung ating mga pasyente na nangangailangan ng dugo. Ito na po at tinatrabaho natin ang advokasya para may maibigay po tayo para sa mga pangangailangan niyo po. Kayo, ma'am. Ayun, at syempre, shout out din. I'm very proud of my co-officers po na tumutulong sa akin para immobilize lahat ng ito. Lahat po ng officers ng ORNAP, ang mga nabibilang po sa asosasyon na to, our National ORNAP Office. Thank you so much for all your support. At syempre, sa mga partners namin na tumutulong sa amin, maraming salamat din po sa inyong tiwala. At syempre, sa lahat po ng mga bumabahagi at mag-donate ng mga dugo, hindi ko po man po kayo ma-mention isa-isa, pero nakita ko kahapon meron na kahit papaano. So maraming salamat sa tulong. At syempre, RNG Luzon, thank you so much for giving us this opportunity to promote talaga dahil matindi po talaga ang pangangailangan namin. Thank you for helping us for this advocacy. Our heart is full of gratitude at patuloy namin itong gagawin bilang misyon, bilang ORNAP.
Maraming and ma'am, last message and shout out. Shout out to the team at Venus Parkview Hotel, Olive Town Center and Hotel, and the V Dormitories. It is really your initiatives that have actually brought this to be possible. And thank you so much to Ms. Gian for everything that she has done in her advocacy to make this event possible, organizing, bringing us all together. So we're very excited about this opportunity. Thank you for letting us come to share the word on this program. And again, we hope that the community will come out and be a hero on Monday. Once again, thank you very much po, Ma'am Gian, Ma'am Roslyn, and Miss Isabel para sa dugong bayani sa darating na Lunes. Let us all be heroes on our own ways because we believe and you also believe. No, we will make sure po na lahat ng trabahador ng RNG pupunta po. Nang dago, naka-record po yan. Ayan mga ka-MB, kung pagkakabayani din lang naman ang pinag-uusapan natin, hindi din maiiwasan na ang mga tao, kahit bayani, may pagkakamali, merong mga ugaling hindi natin mawari. Oo. Alamin nga natin yung iba't ibang mga Filipino traits na ewan ko kung positibo ba yung iba o hindi. Dito sa Share Mo To. Naranasan mo na bang matawag na sayang? Na parang may deadline ng pag-aasawa? Na kapag hindi ka na libre sa barkada, biglang masungit ka na? Same! Sa Pinas kasi, hindi lang mainit ang panahon. Mainit din ang mata ng tao sa desisyon mo sa buhay. Welcome to the land of utang na loob, chismis at nagbago ka na. Kung saan lahat ay may opinion, pero wala namang ambag. Fasten your seatbelts kasi masakit to. Pero mas masakit yung fake concern ng malayo mong kamag-anak. Tara na't i-explore ang Filipino toxic traits na familiar tayong lahat. Filipino toxic trait number 1. Wala ka pang asawa? Oh, tumatanda ka na ha. Wala ka pa rin bang asawa? Ano yan? Mag-aasawa ka na lang sa libing mo. Ay, grabe naman, auntie. Di pa nga ako kasal, nililibing mo na ako agad. Yun lang ba yung hinihintay para fulfilled na ang life ko? After nun, pwede nang mategi. Lol. Here lies, walang jowa, walang ambag. Born, loved by their friends, died, judged by their relatives. Next naman, Filipino toxic trait number 2. Huy, mag-anak ka na ha. Sinong mag-aalaga sa'yo? Huy, anak ko, mag-anak ka na habang kaya mo pa. Paano kapag tanda mo? Sino mag-aalaga sa'yo? Ay, ganun. So anak pala ang tawag sa caregiver package with emotional blackmail? Introducing, baby, your future nurse, retirement plan, at emotional crutch. Now available in pressure, guilt, and unsolicited advice. Di pa nga ako kasal, may assignment na agad yung anak kong di ko naman balak magkaroon. Smiyo. Filipino toxic trait number 3. Uy, may sweldo ka na. Palibre naman. Uy, kahit price lang sa akin, huwag ka madamot ha. Akala pala nila ako yung bagong bangko. We find ways to drain your wallet. Sorry po ha, sweldo ko to, hindi po to community fund. Ngayon, at alam na natin, be the change, besh. Konting kindness, konting call out, kung safe ha. Kasi minsan, chika lang ang kulang. And if hindi kaya, okay lang. Living your truth, being responsible yourself, that's loud enough. Kailan ka mag-aasawa? Bakit wala ka pang jowa? Bakit hindi ka nag-nursing katulad ng pinsan mo? Bakit ang baba naman ng kinikita mo? Bakit ganyan yung itsura mo? Anong nangyari sa'yo? Ang gugwapo at ang gaganda ng mga kapatid mo. Ba't ka nagpagupit? Feeling mo bagay mo? Diba? Mga naririnig natin yan. Hindi ka pa buntis. Nakatatlo na yung pinsan mo. Diba? Ilang taon ka na, wala ka pang asawa. Kaya nga sabi ko, papatanggal ko na sa diksyonaryo talaga ang reunion na salita. Gigil ako. Kasi imbis na mag-reunion ka para maging masaya, hindi. Magre-reunion ka na may... para mapasaktan. Totoo, yung may mga dinadala ka sa'yo yung damdamin dahil nga nasabihan ka ng Yan yung mga Filipino traits.
streets. Oo, na na-feel- medyo hindi maganda. At saka feeling ng iba kasi normal na siya. Well, Oo. hindi naman talaga dapat. Oo. Hindi talaga dapat. May hikaw ka, ang ganda. Mayaman ka na ba? Magkano na ang kinikita mo? Mas malaki na ba kaysa sa kinikita ng kapitbahay natin? Yung mga pinsan mo, yung Ganyan. anak ko. Tabi-tabi po. Opo. Yung matamaan, pasensya, pero para sa inyo yun. Uy, tawagin nga natin si Ron Ron. para tanungin nga natin kung ano yung mga toxic traits na na napapansin niya. Halika. Hello, I'm back. Yes, you're Yeah. back. How are you? I'm good. Hanggang ngayon, Masaya. single ka pa rin? Bakit? course. Hindi mo na lang... NBSB. no. Yeah, sige. No comment. Ikaw, ano yung mga toxic Filipino traits na experience mo na personally? Ako personally, feel ko yung palagi kong naririnig siguro, yung utang na loob na parang yung mga magagandang bagay na ginawa sa'yo is ginagawa nilang investment para i-pull, i-backfire sa'yo sa mga paparating na araw. Parang alam ko yan. Tinulungan ka dati, bigyan mo naman sila. Tama. Ganon. At nire-require ka talaga. Pag-aralin mo wala naman kang yung pinsan utang na mo. loob. Pinag-aral Oo. ka ng nanay niya. Pag-aralin mo din yung Tama. pamangkin mo. Ganon. Oo, dapat yon kusang loob. Totoo. Parang hindi kasi genuine pag palaging may backfire na utang na loob. Wala kang utang na loob, kaya kailangan ganto ganyan gawin mo. Pero sabi nila, hindi naman daw talaga utang yung loob. Bakit? Lamang loob. Hindi, may nabasa ako. Wala daw talagang term na utang na loob. kaya- At saka Okay. dapat hindi natin nino-normalize yung utang na loob. Tayo lang naman na Pilipino. Oo nga. Sa bagay. Oo, totoo Ikaw yun. ba, Ako. nagkaroon ka na rin ba ng utang na loob? Kasi ako bayad ko na. Oo nga, yun na Utang na hindi loob? binabayadan ng utang na Meron loob. naman, oo. May Oo, utang na ang bait loob, ko naman. pero Kaya- wow, may utang na loob ako pero hindi nila nire-required kasi na bayaran mo. Ang bayaran mo through na parang kapag pinag-aral niya ako, dapat pag-aralin ko lang. Hindi ganoon. Parang ang sa amin, yun na lang yung parang nung pinag-aral ako na nakapag tapos ako, ngayon may trabaho na ako. Yun na lang din yung parang bayad ko sa ginawa nila. Ganun kasi. Natulong. Oo. Yung, you become successful. Oo, yun na yung... Doon sa tulong na binigay nila sa'yo at ipamukha mo sa meron akong diploma. Ganun. Parang hindi naman. Hindi ko na kayo kilala. Iba yun. Toxic trait na din yun. Huwag naman na Oo. tayo pupunta sa Oy, ganong hindi point. naman. Oo, hindi tayo pupunta sa ganong point. Oo, bawal. Bawal talaga. Ayun. Spread, Anyway, mga ka-MB, sa mga may nais din na sabihin regarding dito sa mga toxic traits na ito, maaari po kayo magkomento sa ating live ngayon, Regional News Group Orange Luzon. Hindi naman kaya, balikan ang segment na ito sa ating official Facebook page, Morning Balitaktakan. Gayun din, ang iba pa natin mga full episodes for the past days and months. Oo. At wag din natin kakalimutan na mag-like and mag-subscribe po sa Facebook page ng Regional News Group Luzon dahil hindi lang po tayo makikita sa Facebook dahil meron po tayo sa X, sa Instagram, sa TikTok, and of course, sa YouTube. At sa telebisyon. Nasa Channel 10 naman po kami kapag kayo naka-Mountain View Satellite. At pag hindi nyo po nakikita ang mga pagmumukhang tatlong ito, riskan nyo lang po ang inyong mga digiboxes at hanapin ng RNG Luzon Channel. True Labels, and again, we would like to thank Pong Tao Dashcam Supplier located at Longlong La Trinidad, Benguet, Pong Tao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. PhilJeps accredited with free ocular inspection and assembly with a minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful, and they are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Your turn. We would also like to thank Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Hindi rin namin pasalamat na ng Resort to Sawa with the most affordable private fiber to home. Ayan, with the most affordable prepared fiber Prepared. to home powered by Convert. And Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development, we transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Narinig mo yan? Centers. Sino? Alam mo kung ano ang British. center?
My Mga outer, lover, my sinner. Akala ko ito tayo. Ha? Makasalanan. Yan yung Banal mga may ako. minus points. At sa lahat po ng mga nagbe-birthday sa araw na ito, well, kailan naman kayo mag-iimbita? Happy birthday po sa Happy inyo. birthday. At dahil dyan, kakanta po si Ron ng happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Music, please! Woo! You kanta! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Bisangge! Happy birthday! Oh, dance! Yes! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ay, at syempre mga ka-MB, abangan ang performance ng nag-iisang Chubebe Girl ng RNG, Miss Angel Arquero, sa darating na August 29, Friday po yan, ang kanyang espesyal na araw. At gagawin nga niyang concert arena ang Morning Balitaktakan stage. Dahil hindi lang siya kakanta. Sasayaw Pa. din. At meron pa siyang declamation. May sona siya. Wala. State of the region. Wala. Sora. Pero syempre, kailangan nilang mapanood yun. May tickets po tayo. Pinagkakitaan. Para po sa mga live audience natin, 5 pesos po ang tatas. Eme lang. Huwag pong kakaligtaan, mga ka-MB na tumutok lang palagi sa Morning Balitaktakan, alas 8 ng umaga yan mula Lunes hanggang Vernies. Of course, wag din natin kalimutan mamaya. Antabayanan po ninyo ang Hotspot. Oh, bakit? Dati nagkakagulo. Hotspot. Hotspot hosted by Charles Nicolimon. At mamaya alas 5:45 naman, Mapapanood natin ang mga nagbabagang balita sa Luzon Headlines. at eto na nga, dahil tayo ay lalarga, so uunahan ko na kayo. Advance Merry Christmas. Kasi malapit na isang linggo na lang. Diba? Tapos, Vermonths na lang. Nakasilip na dito sa likod September. Ano kasing mga kanta na kinakanta sa ganyan? Yung pinaka-umpisa. Ay, yung kay Madaya. Whenever I see girls and boys, boys and girls selling lantern in the street. In the street. And the lanterns and the boys and girls and greet. Charet. Naka mga Kevin, kasama niyo naman ang nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. Of course, nakasama niyo rin ngayon. Naku po, Friday ang nag-iisang Chubebe Girl ng RNG, Miss Angel Arquero. At nakasama niyo muli at makakasama niyong muli si Ron Marano na wala pang moniker pero baka next week meron na. Mga ka-MB, dito pa rin yan sa masaya, makulit at very informative na Morning Balitaktakan. Mayat niya. Maya! Happy weekend everyone and we'll see you again next week. Hello po sa mga kakilala ko. Hello po sa Maraming Tita salamat Mama. nga pala sa lahat. Yes. Happy weekends mga And everyone, ka-MB. be safe, be kind, and be pretty like me.